Maraming nagtatanong bakit kahit ang daming nagtatrabaho, konti lang ang umaasenso. The truth is, wala sa kita ang sikreto, nasa paraan ng paghawak ng pera. Kaya narito ang 15 powerful money lessons everyone must learn. 1. Live below your means, not above your ego. Maraming tao ang nahuhulog sa trap ng lifestyle inflation. Kumita lang ng konti, upgrade agad sa phone, damit at luho. Lesson: kung gusto mong yumaman, unahin mong kontrolin ang gastos kaysa sa pagpapakitang may pera ka. Hindi nakakahiya ang maging simple, mas nakakahiya ang laging bound sa utang. 2. Save before you spend. Ang karaniwang tao, sahod, gastos, ipon kung may tira. Ang matalinong tao, sahod, ipon muna, saka lang gastosin ang natira. Treat savings as a non-negotiable expense, parang bill na kailangan bayaran. 3. Emergency fund is non-negotiable. Kung may sakit, mawala ng trabaho, o may biglang bayarin, hindi ka agad lulubog sa utang kung may 3 to 6 months worth ng savings ka. Ang emergency fund ang iyong financial shield. 4. Money is a tool, not the goal. Hindi pera ang ultimate dream, kundi freedom. Gumagamit tayo ng pera para makuha ang oras, peace of mind, at choices sa buhay. Don't fall in love with money, fall in love with what money can do for you. 5. Invest early, even small. The best time to invest was yesterday. The second best is today. Kahit maliit kapag consistent, lalaki yan dahil sa compound interest. Lesson: wag antayin na malaki ang pera bago mag-invest. 6. Debt is a double-edged sword. Not all debt is bad. May good debt, pang-invest, pang-business, pang-education, at may bad debt, luho, impulsive buying, utang sa gadgets. Alamin ang pagkakaiba para hindi maging alipin ng utang. 7. Learn how to budget and actually follow it. Budgeting is telling your money where to go instead of wondering where it went. Gumawa ng categories, needs, wants, savings, and investments. Kahit simpleng 50-30-20 rule, malaking tulong na. 8. Multiple streams of income are a must. Ang isang trabaho lang ay hindi sapat lalo na kung breadwinner. Maghanap ng side hustles, freelancing, online selling, investments, small business. Lesson: never depend on a single income. 9. Mindset is richer than money. Ang tunay na yaman nagsisimula sa utak. Kung iniisip mo lagi na mahirap ka na. Pero kung iniisip mo na kaya mong yumaman, mas magiging resourceful at creative ka sa paghanap ng paraan. 10. Avoid get-rich-quick traps. Kung madalas scam. Walang shortcut sa totoong yaman. Hard work plus smart investing time will real wealth. Lesson: wag paloloko sa hype. 11. Money management is a skill, not just common sense. Kaya maraming tao kahit mataas ang sahod, broke pa rin kasi hindi natutunan ang skill ng paghawak ng pera. Skills tulad ng budgeting, investing, negotiating, at discipline. Good news, natutunan yan. 12. Contentment is the hidden wealth. Kapag marunong kang makontento, kahit maliit ang pera mo, hindi ka alipin ng luho. Pero kung puro inggit compare sa iba, kahit gaano kalaki ang kita mo, kulang pa rin. 13. Teach money lessons to your kids early. Maraming adult ngayon ang nagkakaproblema kasi walang financial education nung bata. Kung may anak ka, turuan silang mag-ipon, mag-budget, at mag-invest. That's the best inheritance you can give. 14. Health is wealth. Kahit gaano kalaki ipon mo, maubos kung puro hospital bills. Invest in health, tamang kain, exercise, insurance. Hindi lang pera ang iniipon mo, kundi years of life and energy. 15. Generosity attracts abundance. Hindi ibig sabihin magwaldas. Pero kung marunong kang magbigay sa pamilya, kaibigan o charity, mas lumalawak ang opportunities mo. Lesson: money flows best when it circulates, not when it's hoarded. Maraming nagtatanong, bakit kahit ang daming nagtatrabaho, konti lang ang umaasenso? The truth is, wala sa kita ang sikreto. Nasa paraan ng paghawak ng pera. Tandaan, ang pera ay parang tubig. Kung marunong kang mag-imbak at magpatubig, dadami ito. Pero kung pabaya ka, mawawala na parang bula. Tandaan, ang pera ay parang tubig. Kung marunong kang mag-imbak at magpatubig, dadami ito. Pero kung pabaya ka, mawawala na parang bula.